Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-28 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Isa sa 4 na mabuting balita na atin pong naririnig araw-araw, lalong-lalo na kapag linggo. Bagamat si San Lucas ay hindi kabilang sa original na 12 apostles o yung mga naunang tinawag ni Jesus para isugo dito sa 72 na hinirang niya upang manguna sa bawat bayan na kanya pong pupuntahan. 72. Kumbaga, bukod pa ito dun sa 12, bago pa niya isugo ang Espiritu Santo doon sa mga alagad, nung panahon na sila ay nagkakatipon-tipon, mayroon na mga nauna pang ipinadala si Jesus para ipahayag ang paghahari ng Diyos. Si San Lucas, narinig natin ang kanyang pangalan dito sa sulat, sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo, na nung kasalukuyan ay siya ay nasa bilangguan at si Lucas ay naroroon, kapiling niya. At sabi nga po dito, siya na lamang ang kasama niya dahil yung ibang mga naging, sabihin nating, alagad din ni ni San Pablo ay nag-alisan na. Mayroong mga tumiwalag at mas piniling mabuhay ayon sa makamundong pamamaraan. Pero dito si San Lucas ay nanatili kay Pablo. At si San Lucas ay tinuturing din na isang doktor at pintor. Kaya po siguro, dahil si San Pablo ay kailangan din talaga ng makakasama kung kaya't nanatili si San Lucas. At lahat ng mga natutunan ni San Lucas ay kanyang ipinahayag dito po sa kanyang mga pagsusulat ng mabuting balita. Kung kaya't ito po ang ating naririnig na pahayag base sa kanyang karanasan at siyempre inspirasyon ng banal na Espiritu Santo. Maganda po na atin din mapagnilayan dahil sabi nga ni Jesus, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At patuloy tayo, ang paanyaya, patuloy tayong magdasal
sa may-ari ng ubasan na magpadala ng marami pang manggagawa. Sino ba ang gustong mag-apply? Sino ba ang gustong mag-volunteer? Lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ng mga taong magsasabi ng katotohanan, magpapahayag ng katotohanan. Maraming kailangan, lahat tayo dito mayroong social media. Nung panahon yon, wala pa. Lahat isusulat. O ano man ang sabihin, pwedeng isusulat ng 10 beses, ng 20 beses, dahil wala pa namang Xerox copy, wala pang Xerox machine. So talagang mano-mano, 10 na tagasulat, kaya may mga scribes. Tagasulat lang. Yung kung ano mismo, pareho dapat kung ano ang nakasulat. At saka pa lamang ito ipapadala sa iba't ibang lugar. Yung mga scrolls na tinatawag natin. Ngayon, napakadali nang ihatid ang balita sa social media lang. Kahit nga ngayon sa ating misa, hindi lang tayo ang nagsisimba. Mayroon tayong mula sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. Magkakaiba yung oras natin, pero napapakinggan natin ang mabuting balita na ipinahayag ngayon. Pero yung tanong, ano ba ang ipinapahayag natin? Kapag mabuting balita, kapag tungkol sa salita ng Diyos, marami ang ayaw mag-post, ayaw mag-share, pero kapag mga skandal, mga away, mga gulo, nagba-viral pa kasi share tayo ng share. Sinusuportahan pa natin, ipinapakalat pa natin kahit hindi natin lubusang nauunawaan kung ano yung senaryo, kung ano yung konteksto ng kanilang kaguluhan. Kahit nga, sabi ko, sa atin dito, kapag binuksan ba natin ang mga social media natin, ano ang makikita? Sige, buksan nyo nga ang social media nyo. Meron ba dyan na patungkol sa mabuting balita? Ang dami, sabi nga po, ang dami-dami ng fake news. Ang dami-dami ng kasinungalingan na minsan nga binabasa pa natin di ba? Tinatangkilik pa natin kahit hindi naman dapat. Pero yung hamon, kaya mo ba na ipalaganap ang salita ng Diyos gamit ang iyong social media? Kasi ilan ba ang friends mo? Ilan ba yung followers mo? Ilan ba yung nandiyan sa social media? Kaya minsan, di ba, parang kahit na magmukhang tanga, sayaw ka ng sayaw dyan, sa TikTok, wala lang, sige lang. Mapansin ka lang. Pero kapag salita ng Diyos, corny. Ayaw natin i-post. At yung minsan din, kapag kalokohan, ang dami mong makikitang likes, comments, pero kapag salita ng Diyos, wala. So ngayon, hamon ulit sa atin, maging kabahagi tayo. Katulad ni San Lucas, na kanyang ipinahayag ang mabuting balita. Maging kabahagi nawa tayo ng nagkakalat o nagpapakalat at nagpapahayag ng mabuting balita gamit ang kung anumang mayroon tayo sa kasalukuyan. Amen? Thank you.